Nauuna sa serbisyo pero nahuhuli sa benepisyo. Yan ang iginiit ni House Speaker Faustino Bojeddi III sa kanyang paghimok sa mga kapwa mambabatas sa pulong ng Committee on Local Government ngayong araw, kung saan natalakay ang Magna Carta for Barangays na kikilala sa mga tauhan at opisyal ng barangay. Para sa 13 sa tanghali, si Faith Santiago live. Faith? Greg, labis ang pasasalamat ng Liga ng mga barangay sa buong Kamara at gayon na din kay House Speaker Faustino Bojeddi III matapos maihanay sa LEDAC priority bills ang Magna Carta for Barangays. Kilalanin at pagbutihin ang kompensasyon at benepisyo ng ating po mga punong barangay kagawad, SK officials at mga barangay personnels sapagkat hindi makatarungan na sila ang nangunguna sa trabaho ngunit nahuhuli sa benepisyo. Ikalawa, tiyakin ang availability ng basic services at pasilidad sa bawat barangay. Mula barangay halls at health centers hanggang sa iba pang mga infrastrukturang kailangan ng komunidad. At ikatlo, palakasin ang kakayahan at katayuan ng barangay bilang institusyon upang mas maayos nilang magampanan ang papel nilang bilang pinakaunang unit na namamahala. Yan ang binigyang diin ni House Speaker Faustino Bojeddi III sa kanyang mensahe sa pagdinig ng Committee on Local Government. Dito ibinahagi rin ni Speaker D ang kanyang karanasan bilang isang lingkod bayan na nagsimulaan niya sa pagiging punong barangay. Ayon kay D, dito niya natutunan na ang pamumuno at paglilingkod ay hindi nasusukat sa titulo lamang, kundi sa pagmamalasakit sa kapwa. Bagay na unaan niyang nararanasan ng barangay, kabilang na ang pagharap sa krisis bilang frontliners ng pamahalaan. Dahilan kung bakit karapat-dapat aniyang palakasin at pagtibayin pa ang unang unit ng pamahalaan. Sinang-ayunan naman ito ni Committee on Local Governance Vice Chairperson at Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar. This measure seeks to grant our barangay officials and personnel what we firmly believe they deserve. However, the issue of budget remains a central concern and will be the anchor of the many challenges this bill must address. Pinag-isa sa pagdinig ang halos 70 House bills na ginamit bilang batayan para sa substitute bill na House Bill 3533. Sa ilalim nito, mayroong komprehensibong framework at sound reference para sa konsolidasyon ng mahahalagang probisyon. Tinalakay din ang House Bill 2803 na nagbibigay probisyon sa mga barangay tanod at iba pang kaparehas na panukala na nagsusulong ng mas pinaigting na access sa digital governance, connectivity, disaster risk reduction at climate resilience. Kasama rin ang mandatory na training sa lahat ng barangay official at personnel. Samantala, nagpaabot ng mensahe ang Liga ng mga barangay sa pag-usad ng isinusulong sa panukala. But now, naging priority bill po siya. So, the barangay officials are very hopeful na in the 20th Congress, maipasa po itong Magna Carta finally. At mabigyan din po ng protection at dignidad ang trabaho ng mga barangay officials po natin across the country. So, maraming salamat po ulit sa opportunity na to. Greg, bukod dyan ay maghahain din ang Liga ng mga barangay ng iba pang mga proposals na nila'y makakatulong sa pamahalaan. Kabilang na dyan ang hinggil sa pondo na makakaapekto sa halos kalahating milyong mga barangay officials, personnel at volunteers. At yan lang muna mula dito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. 13 sa tanghali, Faith Santiago ng Congress TV.